So yan na nga mga Diyosero, mga pinaka-aabangan ninyong lahat. Itong bagong motorsiklo ng Kymco, ito ang Kymco Dink S150. Aalamin natin kung ano-ano ang mga features at specs nito. Kaya naman, hello mga Diyosero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. Tama mga Diyosero at mama si Walo dahil ito ang kauna-unahang YouTube channel pagdating sa motorcycle canvassing at hindi lang motorcycle, pati na rin mga parts. Kaya naman ngayon pag-usapan na natin mga Diyosero ang ibinibida ng Kymco Dink S150 in 5, 4, 3, 2, 1. Usapan ng specs at features ng Kymco Dink S150, presyohan na muna natin ito mga Diyosero. Sa cash po, ito pa yung nagkakahalaga ng 139,900 pesos. At pagdating naman sa installment, andyan dyan po sa screen ang down payment. At kung magkakano po ang mga monthly, nandito lang po kami ngayon mga Diyosero sa Kymco Cycle Mart 10th Avenue, Caloocan. Andyan din po ang contact number. Pag-usapan na natin to. Mga Diyosero, ito ng Kymco Dink S150 ang tinaguri ang Street Fighter sa mundo ng scooters. Mula sa naunang Dink R150, ito na ang bagong evolution na ready na para sa mga intense na biyahe sa kalsada. Mas sporty ang itsura, mas malawak ang legroom dahil sa footboard design at mas malakas ang performance dahil sa mga high-end features nito. Kung hanap mo ay power, forma at practicalidad sa isang scooter, ito na ang sagot. Design talaga to para mangibabaw sa kalsada. Umpisa na natin sa harapan mga Diyosero. Makikita agad natin na makinis at agresibong disenyo na parang galing sa sport bike. Naka full LED na ang ilaw nito mula sa headlight hanggang sa signal lights. Kaya mas maliwanag pero matipid sa kuryente. Meron din itong daytime running light na hindi lang dagdag sa forma kundi tumutulong din ito para mas makita ka sa kalsada kahit umaga pa lang. Mapapansin din ang malapad at mataas sa windshield na kulay itim. Ito ay nagbibigay proteksyon laban sa hangin, alikabok at ulan habang bumabiyahe ka. Sa ibaba naman, kapansin-pansin naman mga Diyosero ang TCS na marking sa front fender na nangangahulugan meron itong traction control system. Isang safety feature na tumutulong para hindi madulas ang gulong lalo na sa basa o madulas na daan. At ang harapan naman ay naka-telescopic port at may malaking front tire na design para sa stability, lalo na sa mga mabilisang takbo. At bukod pa dyan, ang overlook ng harapan ay talagang nagpapakita ng lakas, angas at pagiging modern ng motor na ito. Perfect ito sa mga rider na gusto ng stylish pero practical na scooter. Makikita din natin dito na naka-disc brake ito sa harapan at naka-bush ito mga Diyosero at ABS pa, di ba? At may mga malalaking butas para sa mga maayos sa ventilation at heat dissipation. Ibig sabihin, hindi basta-basta umiinit o nawawala ng kapit kahit matagal na preno. Ang caliper naman mga Diyosero ay naka-highlight sa pulang kulay na hindi lang pamporma kundi nakakadagdag din ng visibility at astig na dating. Sa gulong naman ay makapal at malapad ang tread pattern na dinisenyo para sa solid grip sa kalsada. Ang size ng gulong ay nasa 120/70 by 13. Tingnan naman natin yung side view ng Kymco Dink S150. Dito makikita ang matapang at matulis na design lines na nagbibigay ng sporty at modernong dating. Sa bandang harap, kapansin-pansin ang nakaangat na LED signal lights na may label na Revera H na nagpapahiwatig ng high quality lighting system na mas maliwanag at mas visible sa kalsada. Naka-highlight din sa gilid ang malaking 150 na emblem na malinaw ipinapakita na ang makina nito ay 150cc. So tamang-tama para sa mga malalayo at matagal na biyahe. At ang buong side panel ay aerodynamic ang forma mga Diyosero na hindi lang pampapogi kundi din para sa mga maayos na daloy ng hangin habang tumatakbo ang motor. Ito naman ang dashboard ng Kymco Dink S150. So kita nyo naman, di ba mga Diyosero, digital na, malinaw pa. Hindi lang basta forma highly functional din ito. May speedometer sa gitna, tapos sa magkabilang gilid naman makikita mo na agad yung mga indicators katulad ng ABS at TCS lights para sa safety system natin. Maintenance check icon para alam mo kung kailangan natin magpa-service o kung kailan tayo dapat magpa-service.
Ang trip meter naman kung gusto mong i-monitor ang layo ng biyahe mo. At yung battery, importante yan. Yung voltmeter na yan para siguradong may kuryente ka palagi habang umaandar ka. At syempre nandyan din ang fuel gauge para hindi ka maubusan sa gitna ng daan. So simple pero kompleto, di ba? At kahit araw o gabi ka bumiyahe, kita mo pa rin lahat ng impormasyon na to dahil malinaw ang display. Kaya kung ang hanap mo ay smart at modernong scooter, panalo ka na dito, Chesero. So dito naman tayo sa mga buttons mga Chesero. Merong kill switch. Ito namang up and down switch na to para ito sa mga menu navigation ng digital dashboard mo. Kung magsiset ka ng trip meter, voltmeter at kung ano na pa mga impormasyon sa screen. Sa baba naman, andito ang headlight switch, yung electric starter natin. At dito naman sa kaliwa mga Chesero, makikita natin yung passing light, high beam at low beam at yung TCS button. Ito naman ang view mula sa rider's perspective. Makikita mo dito ang solid at matibay na handlebar ng Kymco Dink S150. Rubberized ang grips kaya komportable hawakan kahit pang long ride. Isa sa mga convenient ng feature ng Kymco Dink S150 ay itong multi-function ignition system. Hindi lang siya simpleng on and off switch mga Chesero, multi-purpose talaga. Una, syempre nandito yung standard ignition para paandrin ng motor. Pangalawa, gamit din itong susian na to para buksan ang upuan kaya kung may ilalagay ka sa ilalim ng seat, isang ikot lang ng susi, ayos na. Pangatlo, dito mo rin bubuksan ang fuel cap sa harap. Hindi mo na kailangan pang bumaba o maghanap ng ibang switch. Isang susian lang, lahat solved na. At syempre, meron din itong steering lock mga Chesero para sa dagdag seguridad kapag nakapark ka. Tingnan naman natin ang footboard area ng Kymco Dink S150. Isa ito sa mga pinakapupuri sa scooter na to. Itong flat floor design na to, ibig sabihin ay diretso at maluwag ang tapakan mo. Malaking tulong to mga Chesero, lalo na kung may bit-bit kang gamit. Pwedeng ipatong sa gitna o kaya naman kung mahabang biyahe mo, mas maluwag ang legroom para hindi masakit sa tuhod. Napansin nyo rin ba itong texture sa tapakan? Anti-slip design yan. Kahit umuulan o basa ang sapatos mo, may grip pa rin. Simple lang tignan pero ang laki ng naidudulot na comfort ng rider. Yan ang floorboard ng Dink S150. At syempre, hindi kompleto ang ride kung hindi komportable ang upuan. Ito ang upholstered seat ng Kymco Dink S150. Malapad, makinis at may sapat na cushion para sa long rides. At yung pagkakadesenyo niya ay may konting back support na rin para sa rider. At may sapat din na space para sa angkas. Matibay ang material ng cover at hindi basa-basa dudulas kahit basa ang pants mo. Pangmatagalan talaga ang quality. Buksan naman natin ang ilalim ng seat mga Chesero, di ba? Ito ang under seat storage ng Kymco Dink S150. Malawak at malalim, kasyang isang full face helmet o kaya naman yung mga gamit mo pang araw-araw, di ba? Katulad ng jacket, lagay mo rin dyan yung documents mo at yung mga tools mo. Isa lang ito sa mga practical na feature ng scooter na to. Very convenient, secured at malinis tignan. So yan ang edge ng Dink S150 pagdating sa storage. Ito naman ang likurang parte ng Kymco Dink S150 at hindi rin nagpapahuli pagdating sa format safety. Makikita natin dito ang agresibong LED taillight design na may modernong hugis at malino na visibility kahit sa malayo. Naka full LED na rin ang brake light kaya tipid sa konsumo ng kuryente pero malakas ang buga ng ilaw. Diba? Gusto ko yan. At syempre may hiwalay na rear signal lights sa magkabilang gilid na malinaw at mabilis mapansin ng mga nasa likod. Lalo na sa gabi o maulan na panahon. Naku, kailangan natin talaga yung mga Chesero. At isa pa sa mga standout safety features ng Kymco Dink S150 ay ang tinatawag na EBWO, ibig sabihin emergency brake warning. So kapag biglaan kang nagpreno habang mabilis ang takbo mo, kusa itong mag-activate ng hazard lights para bigyan ng babala ang nasa likod mong sasakyan. So ibig sabihin, mas mababa ang chance na mabunggo ka sa likod, lalo na kung nasa highway ka o mabilis ang daloy ng trapiko. At syempre, sa parting baba naman mga Chesero, makikita natin ang dual shock absorbers na heavy duty. Ibig sabihin, panalo to sa comfort at stability kahit may angkas o mabigat man ng karga. Naka-equip din ito ng wide wear tire na may deep tread pattern kaya good grip at smooth handling kahit anong kondisyon ng kalsada, maulan man o mainit. At ang size ng gulong nito nasa 130/70 by 13. At naka-disc brake din siya mga Chesero na naka-Bosch pa at ABS. So ibig sabihin,
dual ABS, tapos yung front and rear niya ay naka-disc brake. Pag-usapan naman natin ang puso ng Kymco Dink S150 o yung makina nito mga chusero. Ito ay single overhead cam, 4-stroke, 4-valve, single cylinder ang engine nito, ibig sabihin mas magaan sa maintenance pero matatag sa performance. Liquid cooled na rin siya, kaya kahit malayo ang biyahe mo o mainit ang panahon, hindi agad umiinit ang makina. Fuel injected system ang gamit niya, kaya mas matipid sa gas at mas responsive ang throttle. May displacement ito na 149.8cc na sakto para sa city at long rides. At ang maximum power, umaabot lang naman ito ng 11.2 kilowatts at 8,500 RPM, kaya mas mabilis ang arangkada. At sa hatak naman, may maximum torque na 13.2 Newton meter at 6,500 RPM, kaya kahit paahon ka o may angkas ka, kayang-kaya. Naka-CVT transmission ito, kaya smooth ang takbo at walang sabit sa shift. At syempre, electric starter na isang pindot lang, andar agad. Pag-usapan naman natin yung dimension mga chusero, may haba ito na 1,957mm at ang lapad nito nasa 787mm at ang taas naman ay nasa 1,195mm. So, kaya hindi siya bulky kahit imaniobra mo pa sa masisikip na kalsada. At ang seat height naman mga chusero nasa 783mm, kaya abot na abot pa rin ng lupa kahit average height ka. Komportable ito, lalo na sa mga stop and go traffic. At ang wheelbase naman ay nasa 1,374mm, kaya stable ang takbo. Hindi alog-alog kahit mataas ang speed. At ang fuel tank capacity mga chusero nasa 7 liters, kaya hindi ka kaagad-agad mapapadalas na magpapagasolina. So ang wet weight naman niya ay nasa 146 kg. Sakto lang para sa mga balance ang power at control. So hindi mabigat dalhin pero ramdam mo yung solid ng build. So ayan na nga mga chusero, natunghayan na natin kung ano ang binibida ng Kymco Dink S150. Napaka street fighter talaga, di ba? So ngayon po mga chusero, kung gusto nyo po itong vlog na to, comment lang po kayo ng yes or no kung nagustuhan nyo po yung Kymco Dink S150. At kung interesado po kayo, naku, huwag kayong mag-alala pagdating sa pyesa dahil ito pong Cycle Mart 10th Avenue Caloocan ay 3S Shop. So ibig sabihin, meron po silang service dito at available po ang mga parts at pyesa ng Kymco Dink S150. Open po sila from Monday to Saturday. So thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you so much. Abangan nyo po mga chusero, meron pa tayong isang vlog na lalabas. Thank you so much.